Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. In talaga, dahil dito, ikaw naman ang in. At ikaw naman ang pakikinggan dito sa Ikaw naman. 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 Good morning, classmates. Kasama nyo ngayon si classmate Kay. At ako naman po si classmate Robert mula po sa kapitbahay. Ayan. So, last week, napag-usapan natin ang tungkol sa mga umaga, di ba? Parang sabi nga, another morning, another beginning, life goes on. At, syempre, dahil panibagong umaga na naman, panibagong episode na naman ng Ikaw Naman. Totoo ba? So, ngayon, special ang araw natin ngayon dahil meron tayong special guest mula sa Union of Journalists of the Philippines, UP. So, kasama natin ngayon si classmate Daniel Isaac. Hello po! Good morning po. Ayan. So, backgrounder lang. Ang yung Union of Journalists of the Philippines, UP or UJP-UP ay isang academic political union of students based in the College of Mass Communication or CMC, committed in advancing pro-masses, pro-student, and pro-truth ideals. It seeks to promote advocacy, journalism, and media ethics. So, galing sa Isquiki yung details na yun. So, yun. Kasama natin ngayon sila dahil sineselebrate din kasi, maglo-launch din kasi sila ng kanilang portfolio, yung Tinta 2014, na ang title ay Balaraw. Ito ay yung launch ay gaganapin sa September 30, 2014. So, abagan natin yun. So, trivia lang pala, yung Balaraw, ang ibig sabihin nun ay dagger. Wow. So, yun, ngayong araw, mapapakinggan natin yung dalawa ng materials mula sa portfolio nila. So, ayan. So, syempre, nandito nga kasama natin si classmate Daniel. Hello ulit. Hello po. Ayun. So, first, tell us about yourself. Ganun, year, course, ganyan. Hello, ako si Daniel Isaac. Tapos, second year journalism. Wow. Second year journalism pa lang? Talaga? Magka-course tayo. Kailan ka nag-start magsulat? Second year high school. Wow. Pa lang? So, ilang taong ka pala nun? 12? 12 ba? 13. Ba't ka nag-start magsulat-sulat? Kasi, ano ba yung nakakaya? Pero meron kasi akong crush noon. Oh my Iba din gosh. si ate. Tapos, tapos, parang, wala din siyang crush sa akin. So, nagsusulat na lang ako ng tula tungkol sa kanya. Ayun. Tapos doon na nag-start from there. Ano nangyari sa inyong crush mo? Wala. Wala. Ay. Friends. Diyos. Ay, friends. Ganyan. Oh, Ano ba so, ano yung pinaka gusto mo tungkol sa, pagsusulat? Kasi pag nagbabasa ako ng tula, meron siyang rhythm, gano'n, di ba? So, parang, pag nagsusulat ako, parang yun din yung gusto kong makita sa gawa ko. May rhythm. Tapos, yung mga image sa tula, ayun, parang na-enjoy ko lang siya. Sino yung pinaka-idol mo sa pagsusulat? Hindi lang naman sa poetry yung idol ko. Pati sa si C.S. Lewis, ganyan. Tapos, meron din ako mga nababasang tula ni Bienvenido Lombera. Wow. Tapos, ang galing niya kasi. Tapos, ayun, nakaka-inspired. Totoo yan. So, di ba, nabanggit mo naman yung mga, parang kanina, yung mga gusto mo sa pagsusulat. Ngayon, meron ka bang kinaiinisan or ayaw naman pagdating sa writing? Siguro yung hindi ko alam. Ano ba? Ang ayaw ko sa writing ay siguro yung nagsusulat sila pero parang hindi nila masyadong kino-consider yung parang kunyari for example, ano yun, minsan ba nagkakaroon ka ng writer's block or ganon? Minsan, tapos minsan sobrang tinatamad lang ako. Yun. Iba kasi yun. Pag tinatamad So, ka. yung inspiration mo ba sa pagsusulat, ano yun, ano ba siya, everyday habit ba yung pagsusulat mo or kapag may inspiration ka lang magsulat, tsaka ka lang nagsusulat? Pag may inspiration lang din ako. Okay.
Kung magsusulat ka ng tula para sa akin, anong title? Tungkol saan yung isusulat mong tula, kung halimbawa tungkol sa akin, ganyan. Kailangan pa kitang kilalanin. Ay, talaga. Iba. Iba yan. Ang gwapo sa Binondo. Mga ganyan. Ay, bawal mga bagay dito. Wag na pala. Never mind. So, yun. Di ba, nabanggit mo din na journal student ka. Pero, yung i-feature natin ngayon ay, tula, di ba? So, creative writing to. So, meron ka bang mas preferred doon? Kung creative writing o yung journalism? Ganun. Parehas lang. Pero, doon sa dalawang yun, ano yung parang pinakagusto mo doon sa both parang aspects of writing na yun? Kunwari, sa journal, ano yung pinakagusto mo sa pagsusulat sa journal, tapos pinakagusto mo pag nagsusulat ka ng creative writing? Pag sa journal naman, pinakagusto ko yung pag-present sa information, hindi siya boring talaga. Tapos lang, parang pwede mo pa rin siyang lagyan ng creativity mo, kunyari sa pag-present ng words. Tapos sa creative writing naman, madami akong gusto. Katulad na? Short stories, ganyan. Oo, short stories. Kahit yung pagbabasa lang ng tungkol sa mga authors kasi interesting yung buhay. Ayun. Bakit di ka na creative writing? Ba't pinili mo yung journal? Oh my gosh. Wala lang. Pero nagtitake ka siguro ng creative writing electives, ayun. Hindi ba siya parang kasi 'di ba pag mahilig ka magsulat tapos may classes ka ng creative writing, parang required ka na magsulat, paano kung wala ka naman, parang wala kang inspiration magsulat or parang hindi mo alam kung ano yung paano yung required na siya. Nagbabasa ako ng works ng iba. Tapos ayun, kumuha ko ng inspiration, tinitingnan ko, paano ba nila sinusulat, paano nila binibigay yung scene, yung image, gano'n. Saan mo pinapublish usually yung mga sinusulat mo? Mayroon kang Tumblr account, ganyan? Ay, wala. Paano? Pero dati, nagtutumblr ako, pero ngayon, hindi ko na masyadong pinapublish. Nahiya. Nahiya. Sa Facebook, gano'n hindi. Ay, sino nakakabasa niyan? Minsan pinapakita ko sa friends ko, ayun. Pero ngayon, hindi masyado kasi parang mas madami akong sinusulat na, di ba meron akong creative writing na subjects. So, mas dun yung focus ko. Parang pinapakita ko sa prof ko, tas pag nag-evaluate siya, tatanggapin ko. Ganon. Okay. So, makikita naman natin na kahit journal student ka, ay pwede ka pa rin mag-creative writing or literary works, no? So, at syempre, hindi lang naman taga-journal, kahit anong course pa yan, or kung anumang college, or university, or high school, or elementary, ganyan. Pwedeng magsulat, mag-compose, at magpasa ng literary works. Kaya naman, kung kayo ay may talento sa pagsulat ng mga tula, maikling kwento, essay, radiodrama, o mga awitin, maaari nyo itong ipadala sa aming Yahoo account, ikaw naman sa dzup@yahoo.com, nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Ito ang programang IN. Ikaw naman! Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Naman. Kasama nyo pa rin si classmate Kay. At si classmate Robert. Ayan, so kanina nga, na-interview natin si classmate Daniel Isaac at ngayon, mapapakinggan natin ang isinulat niyang tula. Ito na ang Noong May Kumot sa Sahig. Go, ate. Liwanag ng araw, pamahana sa silid, patungo na sa harding ng iyong pag-idlip. Pag abot mo dito ay pagbitiw mo sa akin, kumot na lang ako sa kama nanlalamig. Pero dinampot mo ko, mga tupi ko binaba, hanggang ako'y hantad, isang parehaba lantad. Mga tuhod mo'y sinalo, ng tela ko, manipis, malambot, na pinatag ng palad mo na mainit-init, mga malit kulubot sa akin. Umangat ko mga sinulid, na tastas na ng panahon, hinalikan ng kamay mong tila sumisiglang daloy. Kung makakaganti lang sa'yo, higit mong malalaman, bawat haplos ko'y magiging yamang hindi patuklas. At sinuri mo na nga, bawat liko at linya, at lalim at lawak ng habi, hanggang mata mo'y ngumiti at dibdib mo'y lumuwag sa pagbuntong hininga.
Sa pagkita nito sa'yo, gusto na kitang mayapos. Pero ano ang sinulid, kundi sa balat ay hangin. Buti na lang, mayayakap ka pa rin. Pero anong ginagawa mo? Binalik mo ang mga tiklop hanggang ako'y matupi at nilagay mo ko sa aparador mong madilim. Bakit ka ganyan sa akin? Ayan. At yan na nga ang tula ni classmate Daniel Isaac na noong may kumot sa sahig. Buti pa yung sahig, may kumot. Wow. Wala ko yung mga sinasabi ko ngayon. Sabi dito, ang tulad ay tungkol sa isang tao na kinukumpara yung sarili niya sa isang, ang tawag dyan? Kumot. Na ginamit, binahalagahan, tapos iniligpit at tinago lang. Na-experience mo na ba yan? Hindi pa naman ako nagiging kumot. Wala ako yung kausap. Sabi kasi daw, kino-compare daw yung kumot sa tao. So, kunwari, naganon ka na ba na binibigyan mo ng comfort yung ibang tao pero tinago ko lang sa cabinet? Minsan. bakit may ganito kang concept? Nangyari na ba sa'yo yan? Sa mo hinugot yung mga ganyan mong ano? Siguro meron. Wow, siguro. Meron. Bakit? Paano? Saan? Kailan? Hindi, kasi parang madami naman nakaka-experience na meron silang important sa buhay nila. Tapos, ayun, parang kumot, para silang kumot. Pero tinatabi lang sila. Parang nagpaparamdam lang, ganyan. Pero mawawala din sa dulo. Sa ni ate. Doon nakatuwa yung linya doon na yung tinago ka lang sa anong tawag cabinet na madilim. Oo, cabinet na madilim. Bakit na-experience mo nang matago sa cabinet na madilim? Hindi, bilang isang kumot. Di ba? Ulitin ko yung tanong ko Paano yung inspiration mo sa to lang to? I mean, ano yung na-experience mo specifically na nag-lead sa'yo sa pagsulat ng gantong tula? Kasi, parang gusto ko lang nag-iisip ako ng tula na sa una, akala mo masaya siya, pero sa dulo, hindi. Tragic pala. So, ayun, nag-isip ako ng mga household items. Hindi ko alam kung bakit. Inspiration lang. Tapos, pwede palang magamit yung kumot. So, ginamit ko siya sa tula ko. Ayun. So, parang, natuwa lang ako na kasi kumot, out of all things, na pwede i-compare mo sa sarili mo, di ba? Parang kumot. Tapos yun nga, sa dulo, pala siya, medj tragic, nakakalungkot na iniligpit ka lang, hindi ka parang taken for granted. Oh, wow. Pag nilagay ka naman sa cabinet, malay mo, kinabukasan kukunin ka ulit. Ganun na lang ba yun? Parang kung kailan na lang kailangan, tsaka na lang gagamitin. Wow! Ganun ang takbo ng buhay ngayon. Kung di kita kailangan, tago muna kita. Oh, wow. At least tinago kita sa cabinet, hindi kita nilagay sa basurahan. Diba? Kung sa tula niya nilagay sa basurahan, doon ka malulungkot. Ikaw, ikikip ka pa nga diba? Pag kinip ka. Pero iba pa din kasi parang yung gusto nga niya i-imply dito ay yun. Hindi na parang hindi siya parang masyadong pinapahalagahan. Tama ba? Ganun ba yun? Tama ako ng interpretation, sabi niya. Ikaw na. So yun, tell us more about UJP UP. Kasi kanina nabanggit na yung background or parang binasa yung description sa kanya. Pero coming from you, paano mo gusto ipakilala yung UJP? Ang UJP, sobrang fun namin. Wow. Tapos, hindi lang kami nakafocus sa journey mismo, sa skills. Parang lumalabas din kami, nakikipag-meet kami sa mga tao sa society para mas makilala namin yung mga kino-cover namin. Tapos, hindi lang kami puro journey, nagsulat din kami. Ayan, like yung tinta. Ayun. So, bakit nyo naisipan na gumawa nung literary portfolio? Kasi madami talagang nagsusulat din ng creatively sa amin. So, parang gusto namin i-express din yung mga feelings namin. Tapos, bahagi ideas. So, ayaw namin masayang yung talents. Saan napapublish yung portfolio nyo? I mean, meron kayong... parang self-published siya. Tas, ayun nga, isa launch. Ipapublish as in piniprint, gano'n. As may buong launch. portfolio? Oo. Cool. Kaya siya portfolio. Hindi, akala ko parang meron silang website and then they upload it there from time to time. Ganyan. Yung mga nagsusulat nito, taga-UJP lang o tumatanggap kayo from taga-UJP. Taga-UJP lang. Open ba kayo na tumanggap mula sa ibang mga outsiders? For now, pinag-uusapan pa namin siya. So, hindi pa ako sure. Ayun. Kailan kayo nag-start mag-collect ng mga laman ng portfolio?
siguro mga next month, magsa-start na magsa-start ulit pa na. kami. Para sa next. Para sa next. Ah. na Oo. portfolio. So, buong taon pala yung preparation nyo for this. Kailan pa nagsimula talaga tong ano na to? Pag ano nyo ng literary portfolio? Paggawa. Mga 3 years ago. 3 years. Meron na kasing mga copies din dati na luma. So, tell us more about this year's portfolio naman, yung Balaraw. Dagger. Ayun. Kasi, naghahanap kami ng ideas for the next tinta. Tapos, naisip namin, may nakaisip, hindi ako, na parang, kasi, lagi na lang isang side ng, parang isang aspect, parang isang emotion lang yung kino-convey namin sa mga previous na tinta. Pero ngayon, parang gusto nila na dalawa, parang dagger. Ayun. Double-edged. Mm-mm. Okay. Wow. Alam ko yun. Alam ko yung meaning nun. So ano naman yung similarities or differences niya dun sa mga nakaraan ninyo na portfolio? Sa yung last year, yung gunita, tukol siya sa paggunita ng mga memories or pagpapaalam, ganun. Pero ngayon, example, kunyari, parang nagpaalam siya sa isang bagay, pero yun din yung pag-embrace niya sa pagkawala ng bagay na yun. So, parang, mas meron pa isa pang layer. Ayun. Mahirap gumawa ng portfolio. Yes, sobra. Ano yung mga challenges na usually na-encounter niyo sa paggawa ng ganyan? Every year? Siyempre yung unang-una, pag-iisip ng concept, siyempre mahirap siya kasi madami kayo magsusulat. So, dapat, unified. May unity. Tapos, pati yung pagsusulat, mahirap din siya kasi madaming may writer's block. Tapos, meron tinatamad magsulat. Tulad ko. Wow. Tapos, ayun. Tapos, mahirap din yung pag-edit. Kasi yung bawat process, mahirap talaga. Pero, ayun, natututo naman. Tapos, pati yung paghanap ng publisher, ganyan. Lahat ng UJP members required mag-submit o meron lang kayong pool of writers na nag-i-input ng ng mga anong tawag dyan? Mga literary works? Required lahat. Pero, Totoo syempre, hindi nakakapasok lahat kasi yung iba, nire-review, tas sabihin, may kulang. Pero, required lahat, pero, hindi na nakapagsulat yung iba. Hindi ko alam kung bakit. Baka yung iba siguro kasi talaga parang gifted or something about literary writing, di ba? Tapos kung meron namang hindi nakakapagsulat, meron naman sobrang daming binibigay na entries. Alin ka doon? Sa gitna. Ano yung pakiramdam na mapapublish yung gawa mo, ganun? At yun, ilo-launch na siya sa September 30. Masaya. Masaya. Kasi parang hindi rin ako active magsulat dati. I mean, sa high school, walang napapublish. So ngayon, ayun, gusto ko rin namang may ibang makabasa ng work ko. First time mo bang maging part ng literary folio? Or last year din? First time ko. First time to. So, parang naka-excite siguro talaga siya. Pero nakaka-pressure din. Oh, well, oo. First time, di ba? Tapos may mga kasabay kang magsasubmit din ng mga parang senior na mas matatanda sa'yo. How does it feel na parang ngayon ka pala magsasubmit? Meron bang malaking pressure sa'yo o chill lang? Kinakabahan ako kasi, syempre, yung mas matatanda na members, parang mas magaling na sila. So, nagko-comment sila, kin-criticize nila. Pero, okay lang naman siya sa akin kasi natututo ko, mas may improve ko yung work ko next time. Ayun. Nakatanggap ka na ng criticisms from seniors, from your mga higher years na? How do you take it? Una medyo, medyo na-hurt, wow. Pero pinag-isipan ko siya, so na-realize ko for the better naman yung sinasabi nila. Ayun. Ayoko rin, gusto naman nilang maging maganda rin yung gawa ko, so, ayun, na-appreciate ko rin siya sa dulo. Ikaw, nakapagbigay ka na ng criticism sa mas mataas sa'yo? Ayaw mo kasi... Ay, pwede naman ako magsalita. So, pero hindi ako
di ko kasi sila ang galing mag-criticize. Wow. Nagpo-point out lang ako ng mga napapansin ko, pero ayun, okay lang naman. Ayan. So, kung gusto natin maging katulad ni classmate Daniel at ma-feature sa, dito sa Ikaw Naman, di ba? Ay, pwede rin kayong magpadala ng inyong mga likhang mga tula, awitin, radio drama, essay, o kahit ano pang mga original na komposisyon. At ipadala lang ito sa Ikaw Naman sa DZUP at yahoo.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episode. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, Kasali ka. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Naman. Kasama niyo pa rin si Classmate K. At si Classmate Robert. Ayan, kanina napakinggan natin yung tula ni Classmate Daniel na Noong May Kumot sa Sahig. Ngayon naman, isa pa ring likha na mula pa rin dun sa literary portfolio nila na Balaraw yung i-feature natin. Isa itong maikling kwento. Pero isang excerpt lang kasi medyo mahaba yung maikling kwento mo. Isang mahabang maikling kwento. Hindi, pero ayun, parang hindi sapat yung time para basahin siya lahat. So, yun nga, isang excerpt lang. At ito na yung maikling kwento ni classmate Christian Petiluna. Ang pinagkaiba ng kabutihan at murder ay mas madaling gawin ang ikalawa. Pag nasa labas ka ng bahay, aakalain mong 6:00 na ng gabi dahil sa kulimlim ng panahon. Pero pagtingin mo sa orasan, 4:00 pa lang pala. Kulog pa ng kulog, kala mo naman maaalarma ang mga taong magmadali sa kung ano mang ginagawa nila. Kung bubuhos ang ulan, di bumuhos. Tigang ang lupa, tas yung mga tao parang gusto na lang ding biglang tumigil. Magpabasa sa ulan kung uulan man, at magtampisaw at kalimutan na lang lahat ng mga utang nila. Lahat naman tayo, di ba? Natatakot lang tayo na kung gagawin natin yon, baka tayo mapagkamalang baliw. Ano naman kung baliw? Ani Sander. Sa loob ng isang boarding house sa Taft ay sinusulit ni Alex ang pagkakataong wala ang kanyang mga roommate, ang kakaunting assignments at ang lamig ng panahon. Madilim dahil sa mga nakapindid na kortinang hangin lang ang pinapapasok na para bang ayaw niyang makita ang mga patay na taong naglalakad sa labas. Mga patay na nagbubuhay-buhayan. Ang tanging umiilaw sa kanyang kwarto ay ang kanyang laptop. At ang pelikula lang din ang gumagalaw dahil parang tuod sa panonood si Alex. Maliban na lang pag gumingiti siya tuwing may ipinapakitang bangkay. At yan na nga yung isang excerpt ng Ang Pinagkaiba ng Kabutihan at Murder ay mas madaling gawin ang ikalawa ni classmate Christian Petiluna. Wow. So sabihin, mas madaling pumatay kaysa gumawa ng kabutihan, ganun ba? Ewan ko. Baka medyo hindi ko alam kung, hindi ko pa nababasa yung buong. Yung kabuuan. Buo. Baka siya, parang satirical or something na tula. Nakakatuwa doon. Hindi siya nakakatuwa. Catchy. I mean, hindi ako natatawa. Nakakatuwa yung part na yung nakikita yung mga taong nagbubuhay-buhayan. Yung naglalakad na patay, ganun. How do you die? Parang, bakit ganun yung tingin sa kanya nung nakakita? Bakit ganun yung tingin niya sa mga taong buhay? Bakit feeling niya nagbubuhay-buhayan lang? Feeling niya ba wala ng purpose yung mga naglalakad na yon? Or, I don't know. Or baka marami kasi na parang, hindi kaya dahil maraming tao na parang, paulit-ulit na lang yung ginagawa na parang wala ng, parang, hindi ka talaga buhay, kundi existing. Parang magkaiba kasing bagay yun. Diba? Parang ganun ba? Ganun ba siya? Yung sinabi mo. Ang galing ko mag-interpret, diba? Very ikaw naman talaga. So, classmate Daniel, ano ba yung, para naman sa mga nakikinig, ano ba yung synopsis ng short story na to? Madami siya spoiler pag sinabi ko. Pero si Sander, kasi dalawang tao yung nandyan. Tapos parang nag-uusap sila, yung tungkol doon sa mga tao na patay na daw. Tapos, parang may bumisita sa kanyang friend niya. Tapos, parang, hinihingan siya ng tulong. Tapos, ang tingin niya rin doon sa friend niya na yon is patay na rin. Yung parang yung mga tao. So, ang ginawa niya,
spoiler, papatayin niya rin yung kaibigan niya. Hassle. Kasi, parang, doon daw siya tunay na mabubuhay. Ayun. So, medyo creepy siya para sa akin. Pero, meron siyang message. Ayun. Okay, so abangan natin yung yung launch ng kanilang portfolio para mabasa natin yung buong yung buong short story na to. So, very Nakakatawa yung title niya. Oo. Parang pag nabasa mo pa lang, babasahin mo talaga siya kasi parang what? Kasi murder. Pag nabasa ko yung murder, babasahin na siya agad. Pero ang hirap kaya mag-isip ng mga ng mga title ng any literary work na ganyan. So ito, feeling ko sobrang pinag-isipan yung mga title. Kasi yun yung selling point. Parang pag nakita yun ng tao, tapos natuwa siya, edi talaga diretso yung basa niya. Ikaw ba, paano ka nag-decide ng ng mga titles sa mga ginagawa mo? Minsan kumukuha lang ako ng line dun sa tula or ganyan or sa gawa ko. Or minsan, parang nag-iisip pa ako ng iba na catchy pero parang ini-embody niya yung ginawa ko. Ano ba? Pag nagsusulat ka ba, nauuna yung work bago yung title or parang nakakaisip ka muna ng title tapos parang ay maganda gawan to ng story or ng tula or something? Paiba-iba. Paiba-iba. Okay. So, ikaw, di ba dahil maikling kwento nga yung feature natin yun, nakasulat ka na rin ba ng isang short story? Oo. Pero, mas talaga ako sa tula kaysa short story. Ano yung sinulat mong short story? Wala siya. Anong title? Ano ba? Ang maikling kwento. Alala. Pero marami na ba? Hindi rin siya marami, pero tula lang ata gusto niya. Doon nga, yun yung niya, yun yung kanyang specialty ko. Oo nga. Oo. Pero yung pinaka-favorite mong short story na ginawa mo, tungkol saan? Murder din ba? Hindi. Pero tungkol siya sa bata, tapos naging matanda siya eventually. Anong nangyari sa bata? Meron siyang pulis na nakilala na kaibigan ng tatay niya. Yung batang yun, parang mahilig siya mag-vandal. Ayan. Tapos, parang yung conflict tuloy nasa pulis na kilala niya. Ano bang gagawin niya doon sa batang yun? Ayun. Tapos anong ginawa ng polis? Binaril yung bata? Hindi. Sayang. Morbid mo. Diba? Tapos iba pang stories, puro anong mga theme pang short stories na ginawa mo in the past? Tungkol sa love life mo. Ay, ganyan. Sige. Sorry. Doon naman, doon usual, malandi agad. Pero doon naman kasi usual pag, di ba, yung mga nagsusulat, kung ano yung inspiration or feeling mo at the moment. Parang yun yung ita-translate mo into writing, di ba? So, paano yung pinagkaiba ng pagsulat ng tula at short story pag nagsusulat? Kasi, pag sa tula, kailangan mo siya i-compress. Pero pag sa short story, magpapakita ka pa ng scenes na madami. So, ayun, sa tula, mas importante para sa akin yung pag-capture ng feeling or yung idea. Pero pag sa short story, mas madami kang malalagay. So, yung mga characters, pinag-isipan mo rin. Ayun. Ano kahaba ba dapat yung short story? Kasi ibang short story, sabi na short story pero haba-haba. Ang alam ko, basta around 1,000 words. Ayun. 4 pages. More or less. 1.5 spacing. Hindi, pero depende. May mga short story na mahaba din talaga basahin. Mas ang pinagkaiba kasi ng short story at novel. Yung novel may chapter, madaming plot twist, ganun. Yung short story parang isang chapter lang siya. Pero yung depende sa range. May short story nga na 6 words, ganun. Parang ganun. Oo, may ganun. Oo. At minsan meron din mahaba na parang 10 pages or more, ganun. Palangka levels, yung mga ganun. Diba? Yung mga ibang sinasubmit sa portfolio nyo, ano yun? Halo-halo na short stories, tula, mga ganyan. Tapos yung iba, tungkol saan yung mga ginagawa nila? Meron tungkol sa family, meron din tungkol sa sarili, sa mga concepts, life, death, ganyan. Tapos, meron din silang hugot, love life joke. Tapos, meron ding mga may social relevance. Paano ini-screen yung mga makakapasok sa portfolio? Pinagbobotohan siya. Ng entire UJP? Oo. So, talo-talo yun pag pag di mo binoto yung gawa ng kaibigan mo, ganun, magkaawin mo. Grabe. Ilan usually yung pinapasok sa portfolio?
Last year, 25, pero ngayon, pinadami siya kasi mas madami yung Budget. sinamit. Kaya sa laking Oo budget, nga. mas maraming ano. Oo nga, ano din yun, no? Parang budget things din Oo. siya. So, di ba last year, nag-25th year, tama ba? Yung UJP. So, parang in celebration din ba? Or yung last year yun? Actually, hindi ko alam kung may connect yung 25. Oo. Ayun. Pero parang medyo compared dun sa year sa age nung org, medyo mas bata-bata tong portfolio. I mean, like recent, during the recent years lang talaga siya, no? Ayun. Paano kayo nag-come up sa ganito? Bakit nyo siya gustong bakit nyo in-start yung paggawa ng portfolio? Madami kasi talagang ibang nagsusulat ng creative, hindi lang journal, ayun nga. Tapos gusto nila mag-publish. Tapos as an org para sama-sama. Ayun. So parang isa to sa mga inaabangan na talagang events ninyo no na launch. So kailan ba yung month ng parang anniversary month ng UJP? September. So September. Kasabay na din. RC. Oo. Next week kami. Next week kami. Sige, mamaya na kami. Hindi, so, parang lang, sabay, itinaon talaga siya na yung launch nitong Balaraw ay sa month yun. Oo. Oh, nice. So, yun, edi na Budget. Paano yung budget nito? oo. Ginagastosan nyo talaga yan, taon-taon. Magkano? Pero how do you raise funds para mataguyod yung ganyang project? Kasi ang hirap niyan eh. Ang tagal-tagal nyo pinag-iisipan, di ba? So talagang sobrang yung preparations nyo. So, paano kayo naghahanda para dito? Nung summer, nag-conduct kami ng journalism summit sa private school. Tapos ayun, ginawa naman siyang IGP para naman income generating project para naman magkaroon kami ng pera before the year. Tapos meron kami sa alumni solicitations, gano'n. Tapos, kahit yung pagbebenta ng mga food, ayun. Wow. So, wow. may kumukuha lang ako ng ideas actually kung paano mag-IG. Joke lang. Pero yun nga, naman, napag-usapan na nga natin, di ba, kung paano siya nagsusulat, sila as an or, ganyan. At syempre, kung mag-invite ulit kami, kung kayo ay may mga talento tulad nila at gusto nyo ring ma-feature dito sa Ikaw Naman, ipadala nyo lang ang inyong mga likha sa Ikaw Naman sa dzup@yahoo.com nang kayo ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episode. Babalik ang Ikaw Naman dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. Welcome back mga classmate. Kayo pa rin ay nakikinig sa Ikaw Naman. Kung saan kayo ang bida at pakikinggan. Kasama nyo pa rin si classmate Kay. At si classmate Robert. Ayan, kanina nga napakinggan natin ang isang tula at excerpt sa isang maikling kwento. At ang mga likhang ito ay bahagi ng portfolio ng UJP UP Diliman na Balaraw. So, beside dun sa mga works na feature nga natin kanina, ano pa yung pwede naming i-expect mula dun sa portfolio nyo this year? Meron din kaming drawings. Ayun, drawings ng mga members. Tapos, photographs mula dun sa mulit maninipat na photo journal contest namin last year. Ayun. Saan ba nagsisirculate yung portfolio? Sa UP. Within UP. In the future ba binabalak nyong i-expand yung circulation? Like, ipapaabot nyo na siya sa ibang universities, lalo na mga kalapit lang natin for now, Ateneo, ganyan. Kung may pera, go. Si Kay, madaming pera. Mga ganyan. After your launch, saan makakuha ng portfolio nyo? Mag-approach na kayo sa mga members sa akin. Ayun. Tas Libre ba to or binibili? Libre siya. Wow. Okay, nice. So, wala silang kinikita. Oo nga. Parang Love. Gusto lang, kasi pag writer ka, iba talaga yung feeling na na-publish yung work mo, no? Na kahit minsan, kahit walang bayad. Yun nga, di ba sabi nila, pag artist ka, parang ang hirap mabuhay. Kasi, lalo na yung mga nagsusulat, parang kung yun lang yung only source of, income. Parang, hindi ka talaga mabuhay. Kasi parang yung art ngayon, hindi siya mabenta or something like that, di ba? May kopya pa kayo ng ibang portfolio from
the previous years? Meron pa kami na sa last year. Tapos ma-access pa yun ng ibang mga tao. Paano? Lapit lang kayo sa members ng UJP. Tapos, ayun. Hingi lang. Oo. Sige. Gusto ko yan. Basta libre. Dito na naman kami sa Mascom. Ayan. So, ano pa yung inaasahan nyo para sa portfolio sa mga susunod pang taon? Syempre, gusto namin mas madami kasi parang mas maganda kung mas madami pong mababasa. Tapos, gusto rin namin lumaki yung audience. Yung readers. Pero feeling ko pag lumaki yung audience, kasi ang target audience lang ay UP, diba? Feeling ko may magbabago rin sa content kung i-expand nila yung readership nung portfolio nila. Or ako lang nag-iisip na. Paano magbabago ng content? Kasi syempre, kinokondisyon mo yung content ng material dun sa target audience mo. Pero hindi naman nila binibenta eh. Gets? Parang, pag siguro pag binibenta nila, dun nila kailangan i-adapt kung ano ba yung gusto siguro mabasa ng mga tao. So, wala magbabago sa treatment kung mas gusto niyo siyang iparating sa iba't iba pang mga universities, institutions, ganyan. Sana. Pero, ayun nga, yung sinabi ni Ate Kay. Na hindi naman kailangan parang i-condition yung mga sinulat namin for ibang audience. Ayun. Okay, so, pwede mo bang i-promote yung darating na launch nga? So, promote mo siya. Ayan. Hello mga classmate. Sana pumunta kayo sa launch ng UJPUP for Tinta 2014 entitled Balaraw. So, magkakaroon kami ng konting program sa FOI Garden ng Mascom 4 p.m. tas September 30. Ayun. May pagkain ba to? Meron. Yay! Priorities neto eh. Portfolio ng literary works. Siyempre, kukuha din naman ako, di ba, pag dumaan. So, mga classmate, wag natin kalimutan dumaan, September 30. Ayan, 4 p.m. dito sa CMC. Ayan. Feeling ko, pag may mga maraming nakakuha nito, lalo na from different disciplines, ganyan, ma-inspire silang magsulat din ng mga trip nila sa buhay, ganyan. Pero, feeling ko, kung halimbawang first-time writer ka pa lang, merong posibilidad na ma-discourage ka kasi parang, ay, ang galing na magsulat ng iba. Paano kaya ako matututong ganito? So, ano yung masasabi mo dun sa mga gustong magsulat na pero hindi pa sila nakapag-try before? Like tips or ganyan? Magbasa lang sila lagi kasi madami kang matututunan pag nagbabasa ka. Tapos, huwag kang matakot na magsulat kasi in the end, parang mas hindi maganda yung mangyayari pag hindi ka nag-try. Ayun, so ayun. May ways pa ba para special section para may special section para makapag-contribute sila, ganyan. O kailangan mo na lang sumali ng sinabi ko kanina na pinag-uusapan pa namin kasi mahirap din na kumuha ng entry sa mga ibang tao kasi baka madami yung mag-submit tapos hindi pa namin alam masyado yung background nila sa writing. Ayun. So, yun, wala lang. Nabanggit kanina na parang, yun nga, pag, wag matakot magsulat. So, katulad ng kanina ko pa paulit-ulit na sinasabi, di ba? Kung, dahil, yun nga, kanina pa natin pinag-usapan yung pagsusulat, edi, kung may naisulat na kayo, ipadala nyo sa amin para kayo naman ng ma-feature, di ba? Sa ikaw naman sa dzup@yahoo.com. Send nyo lang. So, ayun, hindi, parang okay. May tanong lang ako para sa, sige, dahil naman, kanina pa nga natin pinag-usapan yung portfolio, ganyan, parang, iba't ibang literary materials. Ay, ikaw, classmate din yan. Ano yung favorite short story or favorite poem mo? Doon sa... No, not necessary. Kahit all-time favorite na all-time favorite mo na... or pwede yung favorite mo doon sa portfolio, tas favorite mo na parang yung favorite mo lang talaga. Oo, ganun na lang para dalawa. Short story. Ano ba? Kaya mo yan natin. Or tula. Pero pwedeng novel. Go! Sige. Kasi gusto ko talaga yung Narnia kasi sobrang yung Chronicles of Narnia kasi kahit maikli lang siya,
sobrang nafe-feel mo yung kwento, nafe-feel mo yung sounds, ganyan. Tapos, sa naman, sa literary folio, abangan na lang yung, Abangan na lang. hindi kasi, hindi siya na-feature, pero, ayun, abangan nyo na lang. Magiging spoiler ba? Oo. Sige, so abangan na nga lang natin yung kanilang launch sa September 30. Ikaw, classmate. Teka lang. Sige. Sige. Ano lang ganyan. Hindi yung Narnia daw kasi favorite niya. Sabi niya maikli lang. Haba kaya ng Narnia? Di ba ang haba nun? Kasi, Madami siyang compared sa ibang novels, maikli lang maikli na siya. talaga. Isa lang napanood ko dun. Hindi ko nga binasa. Yung the first, yung Lion, the Witch, and The Wardrobe. Oo. Yan. Ano yung tanong mo sa akin? Hindi, kung yung tinanong ko din sa kanya, kung ikaw, ano yung favorite tula or short story or kahit anong literary work? Sige. Pag-iisipan ko. Pero habang iniisip ko, ikaw muna. Anong favorite mong short story or tula or whatever? Ako, yung favorite novel ko, novel muna, yun yung madaling sagutin. Yung sinulat ni J.D. Salinger na, nakalimutan. Favorite kasi Wow, sobrang favorite mo nga eh. Hindi, nakaramdaman ko yung pagka-favorite mo. Mental block ako. The Catcher in the Rye. Yun yung favorite ko. Ganda nga nun. Nabasa mo na yun? Wow. Hindi, madami na nga akong parang nakaka-relate dun sa persona dun yung main character. So, yun yung favorite ko. Tapos kung tula, authors yung medyo favorite ko, sina Pablo Neruda, ganyan. Medyo sikat siya, ganun. Pero gusto ko yung mga tula niya. E.E. Comics, diba? Parang ang awesome nung erasures niya. Like that. Totoo ba? Ba't ang dami niyong alam sa mga ganyan? Sa mga ganyan. Yan. Nakapag-isip ka na ba? Nahihiya ako sabihin yung favorite novel ko. Gulang. Ano ba ito? Twilight? Hindi. Harry Potter. Sige, makatawa ka. Ano problema mo sa akin? Hindi, ang ganda kasi noon. Grabe. Parang yun na yung... late na rin akong doon, na hook. Parang college na ako. Tapos, napanaginipan ko na siya. Ganyan. Ibang level yung kasi, napanaginipan ko na nandun ako sa mga kasama ko na sila, ganyan. Wizard na daw ako. Sabi saya kayo ng Harry Potter. Meron kang na-incorporate mo yung sarili mo dun sa, dun sa, sa mismong novel. Kaya ang saya-saya. Yung sa poem naman, yung nabanggit mo si Pablo Neruda. Yung isa na naman alam kong tula niya. Alin? Yung Tonight I Can Write the Saddest Lines. Ang saya-saya kasi nung poem na yun. Masaya. Ang saya niya na parang gusto niya sabihin yung mga hindi mo masabi. Yun. Well, yun naman talaga yung purpose ng writing minsan para ilabas yung mga bagay na hindi natin masabi. Wow. Ayan. So, thank you ulit kay classmate din niya. Salamat sa podcast ngayon. So, mga classmate. Hindi mo ko tinink you. Sige, salamat sa pagko-host ngayon, classmate Robert. Ayan, so, wag natin kalimutan makinig. Bukas, 10 to 11 a.m. pa rin, hatid ng DZP Radio Circle, ang Student YO Universe. At syempre, ang Live, hatid ng EcoSoc on Saturday. Yeah, sa BGC po yan, magkita-kita tayo dyan at pumarty. Ayan, at syempre, papalapit na ang RC Week. Ang ganda ng picture ko dyan. Ayan, so next week na to, buong linggo, punong-puno ng activities from 29 to October 4. Yes, October 4 yung Elevate Journalism Workshop namin sa UP Diliman. So, yeah, see you po sa mga pupunta and happy anniversary RC and happy anniversary UJP. Thank you. Happy anniversary din. At yan mga classmates, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli ako ang inyong classmate na si Kay. At ako naman po si classmate Robert hanggang sa susunod na linggo. Dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan. Ikaw naman. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.